Isang malamig na bakal ang biglang pumulupot sa kanyang pulsuhan, mahigpit at walang babala. "Huli ka!" Isang matigas at lalaking-lalaking boses ang bumulong sa kanyang tainga. Pero, paano? Ilang segundo lang ang nakalipas, ang tanging krimen na nasa isip ni Athena ay ang paglalagay ng sobrang suka sa balut na binabalak niyang bilhin. Ang krimen ng pagiging pagod, ng pagiging sawana sa buhay at ng kagustuhang takasan ang lahat kahit sa sandaling tamis-alat lang ng isang paboritong pagkain sa kalye. Galing siya sa isang mahabang araw ng pagtuturo. Sakit sa ulo mula sa makukulit na estudyante, sakit sa likod mula sa maghapong pag-upo, at sakit sa puso mula sa mga bill na naghihintay sa kanya sa bahay. Ang kailangan lang niya ay isang maliit na gantimpala, isang balut. Iyon lang. Pero heto siya ngayon, nakaposas ang isang kamay, habang ang isa pang kamay ng kung sinong lalaki ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang braso. "Teka, ano ba to? Sir, nagkakamali po kayo. Ipo." Sigaw ni Athena. Pilit na kumakawala. Nilingon niya ang lalaki. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, nakita niya ang isang mukhang pamilyar lang sa mga pelikula. Isang pulis. Matangkad. Teka, matangkad nga. May matipunong katawan na bakat sa suot niyang uniforme. At ang mukha, gwapo sana kung hindi lang mayabang ang pagkakangiti. "Miss, sabihin mo yan sa presinto," sabi ng pulis. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Mukhang tuwang-tuwa pa ito sa sitwasyon. "Anong presinto? Bumibili lang ako ng pagkain. Bitiwan mo na nga ako." Bigla, isang lalaking tumatakbo ang dumaan sa kanilang tabi at may isa pang pulis na humahabol dito. Doon lang napagtanto ni Athena ang gulo. May naganap na holdapan sa isang maliit na convenience store sa kanto at sa hindi maipaliwanag na dahilan, napagkamalan siyang kasabwat. Siguro dahil sa pagmamadali ng magnanakaw, nabunggo siya nito at nahulog ang bitbit niyang supot. Ang supot na yon, ang pinagkamalang ebidensya. "Sir, pakiusap, isa lang po akong tutor. Wala akong kinalaman dyan." Paliwanag niya habang kinakaladkad siya papunta sa police car. "Tutor? Gabi na ah. Anong tinuturo mo sa ganitong oras, miss?" Tanong ng pulis. May halong pang-aasar sa boses nito. Naramdaman ni Athena ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Ang kapal ng mukha. "Wala kang pakialam. Ang sabi ko, bitiwan mo ako." Pinilit niyang tumayo ng tuwid, pero ipinasok na siya nito sa loob ng sasakyan. Umupo ito sa tabi niya sa backseat, habang ang isa pang pulis ang nagmamaneho. Amoy na amoy niya ang pabango ng lalaki. Isang amoy na nakakainis. Dahil sa totoo lang, mabango ito. Sa buong biyahe papuntang presinto, hindi siya tumigil sa pagpapaliwanag. Napagod siya, naggaling siya sa trabaho, na ang tanging kasalanan niya ay ang mag-crave ng balut sa alanganing oras. Pero ang pulis sa tabi niya ay tila walang naririnig. Paminsan-minsan ay titingin ito sa kanya, ngingiti ng nakakaloko, at magtatanong ng mga bagay na lalong nagpapainit ng ulo niya. "Saan ka ba nagtuturo, miss? Mukhang kailangan ng pamangkin ko ng tutor, pero baka naman holdapan ang ituro mo sa kanya," sabi nito. Sabay tawa ng mahina. Hindi na nakapagtimpi si Athena. "Alam mo, kung hindi lang nakaposas ang kamay ko, kanina pa kita nasampal. Napakayabang mo." "Oh, easy lang, Miss Sungit. Baka madagdagan pa ang kaso mo, resisting arrest, assault on a police officer." Natahimik na lang si Athena. Wala siyang laban. Ramdam niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding inis at pagkadismaya. Ganito na ba talaga kasama ang araw niya? Pagdating sa presinto, dinala siya sa isang maliit na kwarto. Ilang oras siyang naghintay. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na agad ding nawawala. Ang mayabang na pulis na humuli sa kanya ay paminsan-minsan sumisilip sa pinto. Tila chinecheck kung nandyan pa ang kanyang huli. Sa wakas,
Isang mas matandang pulis ang pumasok. May hawak itong folder. Ma'am Athena Cruz? Ako nga po. Pasensya na po sa abala. Nakuha na namin ang statement ng tunay na suspect. Umamin na siya at sinabing nag-iisa lang siyang kumilos. Malaya na po kayong umalis. Parang nabunutan ng tinik si Athena. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Tumayo siya at walang sabi-sabing naglakad palabas. Sa kanyang paglabas, nakasalubong niya ang pulis na humuli sa kanya. Nakasandal ito sa pader, naghihintay. Ang nakakalokong ngiti ay napalitan ng isang bahagyang seryosong ekspresyon. Sorry sa abala, miss, sabi nito. Tiningnan lang siya ni Athena mula ulo hanggang paa. Sorry, matapos mo akong ipahiya at pagbintangan? Isaksak mo yang sorry mo sa... Hindi na niya tinuloy. Huminga siya ng malalim. Sana hindi na tayo magkita ulit, kahit kailan. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo, dala ang galit at pagkapagod. Habang naglalakad sa madilim na kalye, naisip niya ang kanyang kama, ang kanyang unan, at ang kapayapaan na sana ay naramdaman na niya kung hindi lang dahil sa aroganteng pulis na yon. Kinabukasan, pilit niyang kinalimutan ang lahat. Trabaho ulit. Pumasok siya sa isang malaking bahay sa isang subdivision, ang bahay ng isa sa kanyang mga estudyante, si Jairo. Good morning po, Ma'am Athena. Pasensya na po kayo, medyo maingay dito ngayon. Nandito kasi yung tito ng anak ko, bati ng nanay ni Jairo. Okay lang po, Tita Lorna, sagot ni Athena. Ngumiti siya. Pumasok siya sa sala kung saan naghihintay si Jairo. May isang lalaking nakatalikod na kausap ang bata. Tumatawa ito ng malakas. Tito, nandito na si Teacher Athena. Masayang sabi ni Jairo. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Athena. Ang tawa nito ay biglang naputol at napalitan ng isang pamilyar na ngiti. Isang ngiting nakakaaasar na hinding-hindi niya malilimutan. Ikaw? Sabay nilang sabi. Nakatayo sa harap niya, sa loob mismo ng bahay ng kanyang estudyante, ang pulis mula kagabi. Ang bangungot niya. At sa mukha nito, malinaw na malinaw ang saya sa pagkikita nilang muli ang mga. Hindi maipinta ang mukha ni Nate. Sa lahat ng lugar na pwede nilang pagkitang muli, dito pa talaga. Sa sala ng kapatid niya, sa harap ng pamangkin niya. Ang babaeng halos isumpa siya kagabi dahil sa isang pagkakamali ay ang teacher pala ni Jiro. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o... Hindi. Sigurado siyang natatawa siya. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Athena, ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha nito. At sa isang iglap, bumalik ang imahe nito sa isip niya mula kagabi. Ang namumulang pisngi sa galit. Ang matatalim na mga matang parang may apoy. Ang boses na puno ng pagkainis. Nakakainis. Pero sa totoo lang, may kung anong nakakatuwa. Wow! Small world. Diba, Miss Cruz? Sabi ni Nate at hindi niya napigilang ngumiti ng malapad. Ang nangiting alam niyang pinakakinaiinisan nito. Tito, magkakilala po kayo ni Teacher Athena? Tanong ni Jairo. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Bago pa makasagot si Athena, inunahan na siya ni Nate. Oo naman, Jairo. Nagkita na kami ng teacher mo sa isang special event. Lalong sumama ang tingin sa kanya ni Athena. Kung nakamamatay lang ang mga tingin, malamang kanina pa siya nakahandusay sa sahig. Athena, pasensya ka na sa kapatid ko si Nate. Sabi ni Lorna, ang nanay ni Jairo. Nate, si Ma'am Athena, ang tutor ni Jairo. Sana maging mabait ka sa kanya. Don't worry, ate. I'll be very nice, sagot ni Nate. Ang tingin ay nakapako pa rin kay Athena. Pilit nang ngumiti si Athena. Isang nangiting halatang halata ang kaplastikan. Okay lang po, Ma'am Lorna. Sige po, Jairo, magsimula na tayo. Umupo sila sa dining table na ginagawa nilang study area. Sinubukan ni Athena na ituon ang lahat ng atensyon niya kay Jairo.
Pero ramdam na ramdam niya ang mga mata ni Nate na nakatingin sa kanya mula sa sofa. Hindi nagtagal. Narinig niya ang mga yabag nito papalapit. Mukhang kailangan niyo ng merienda, sabi ni Nate. May dalang isang plato ng cookies at 2 baso ng juice. Inilapag niya ito sa lamesa at sinadyang itabi ang isang baso malapit kay Athena. Salamat po, tito, sabi ni Jairo. Hindi na kailangan. Salamat. Malamig na sagot ni Athena. Hindi man lang ito tinitingnan. Nako, teacher. Baka bumagsak ka sa gutom niyan. Uminom ka man lang ng juice. Baka kailangan mo pampalamig ng ulo. Pangaasar pa ni Nate. Huminga ng malalim si Athena. Naramdaman ni Nate ang pagnipis ng pasensya nito. Naupo si Nate sa isang silya hindi kalayuan sa kanila. Kunwari ay nagbabasa ng dyaryo. Pero ang totoo ay nakikinig siya sa kanilang leksyon. Okay, Jairo, what is 8 times 7? Tanong ni Athena. Bago pa makasagot si Jairo, sumabat si Nate. 56. Teacher, ang dali naman niyan. Bigyan mo ng mas mahirap. Sir Nate, pwede po bang hayaan niyo kaming mag-aral? Sabi ni Athena, ang bawat salita ay may diin. Sige, sige. Sorry po, teacher. Sabi ni Nate, nagpipigil ng tawa. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa TV sa sala, biglang lumabas ang isang news flash. Isang malagim na banggaan ng 2 sasakyan sa may highway. Napansin ni Nate ang biglang pagtigil ni Athena sa pagsasalita. Ang kaninang inis sa mukha nito ay napalitan ng isang kakaibang lungkot. Nakatitig ito sa screen. Ang mga mata ay bahagyang nanlaki at para bang may isang masamang alaala na biglang bumalik. Kakaiba. Ang babaeng parang laging handang makipag-away ay biglang naging marupok sa isang iglap. Pero kasing bilis ng pagdating nito, nawala rin ang ekspresyon na yon. Bumalik siya sa pagiging seryosong teacher. Nang matapos ang kanilang session, nag-aayos na ng gamit si Athena. Si Nate naman ay nagkukunwaring may ginagawa sa cellphone niya. Biglang narinig nila ang isang malakas na tunog. Ay, sorry po, teacher, sigaw ni Jairo. Sa pagmamadali ng bata, aksidente nitong natabig ang baso ng tubig sa lamesa at ang tubig ay tumapon lahat sa laptop ni Athena. Patay, sigaw ni Athena, ang muka ay biglang namutla. Agad niyang kinuha ang laptop at sinubukang punasan, pero huli na ang lahat. Hindi na ito bumubukas. Nandyan lahat ng files ko, ang mga lesson plans, ang mga records ng estudyante ko. Bulong niya, ang boses ay nanginginig na. Kitang-kita ni Nate ang panik sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, nawala lahat ng pagnanais ni Nate na asarin siya. Ang nakita niya ay isang babaeng nawalan ng isang bagay na napakahalaga. Tumayo siya at lumapit. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat nito. Teka, sabi niya sa isang boses na seryosos at kalmado. Isang boses na hindi pa naririnig ni Athena mula sa kanya. Hayaan mong tingnan ko. May kilala akong kayang ayusin yan. Para kay Athena, ang katahimikan sa loob ng kotse ni Nate ay mas maingay pa kaysa sa pinakamatinding sigawan nila. Nakaupo siya sa passenger seat, yakap-yakap ang sirang laptop na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At sa mga sandaling iyon, marahil nga, dala-dala niyo ng kanyang kabuhayan, ang kanyang mga pinagpuyatan, ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kanina, habang nagpapanik siya, ang inaasahan niyang reaksyon mula kay Nate ay isa na namang pangaasar. Isang, "See? Sabi ko sa'yo, palamig ka muna ng ulo." Pero wala. Walang ganon. Ang nakita niya sa halip ay isang Nate na biglang naging seryoso. Isang Nate na kumilos ng mabilis at may kasiguraduhan. Sa isang iglap, hindi na ito ang mayabang na pulis na humuli sa kanya, kundi isang lalaking handang tumulong. At iyon ang mas nakakapanik para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Magagawan niya ng paraan. Basag ni Nate sa katahimikan. Ang boses nito, sa unang pagkakataon, ay walang bahid ng pang-aasar.
Mayroon itong tono ng pag-a-assure. Tumangulang si Athena. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Ayaw niyang tumingin dito. Natatakot siyang baka may makita siyang iba pa sa pagkatao nito na lalong gugulo sa isip niya. Para sa kanya, mas madaling ituring itong kaaway. Mas simple. Huminto sila sa isang maliit na computer shop sa isang eskinita. Kinausap ni Nate ang isang lalaking sa tingin ni Athena ay may-ari nito. Nag-usap sila na parang matagal nang magkakilala. Matapos iabot ang laptop, sinabi ng lalaki na babalikan nila ito matapos ang 1 oras. Gutom ka na ba? Tanong ni Nate nang makabalik sila sa kotse. Umiling si Athena. Ang totoo, kumakalam na ang sikmura niya. Pero mas nangingibabaw ang hiya at pagkailang. Huwag ka nang mahiya. Halika, may malapit na coffee shop dito. Treat ko. Hindi na siya hinintay ni Nate na sumagot. Nagmaneho na ito papunta sa nasabing lugar. Wala nang nagawa si Athena, kundi ang sumunod. Sa loob ng coffee shop, umorder si Nate ng 2 kape at 1 slice ng cake para sa kanya. Para sa stress, sabi nito. Inilalapit ang plato ng cake kay Athena. Nag-aalangan man ay tinanggap niya ito. Salamat! Naupo sila sa isang sulok. Muli, katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, si Nate ulit ang bumasag nito. Mahalaga talaga sa'yo yung laptop, no? Tumango si Athena. Nandyan lahat. Ang trabaho ko. Si Gyro, matagal mo na ba siyang estudyante? Pag-iiba ni Nate ng usapan. Dito, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Athena. Mag-iisang taon na rin. Matalinong bata. Medyo makulit lang. Manang-mana sa tito. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Nate. At sa pagkakataong yon, nakita ni Athena ang isang totoong nangiti. Hindi yung mapang-asar, kundi isang nangiting totoo na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Paborito ko yang batang yan. Para ko na siyang anak. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Ikinuwento ni Nate kung gaano niya kamahal ang pamangkin niya, kung paano ito naging inspirasyon niya. Ikinuwento rin niya kung bakit siya naging pulis, hindi para manghuli ng mga missungit na nagkikrave ng balut kundi dahil gusto niyang may magbago sa sistema, kahit sa maliit na paraan lang. Alam ko marami ang galit sa amin, marami ang walang tiwala. Pag-amin nito, ang tingin ay malayo. Pero sa bawat araw na isinusuot ko ang uniforme ko, umaasa akong may isang taong matutulungan ako. May isang pamilyang mapoprotektahan ko. Natigilan si Athena. May sinseridad sa boses nito na hindi niya inaasahan. Ang lahat ng galit at inis na naramdaman niya para dito ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Pagkalito? Siguro. Ikaw? Tanong ni Nate. Ibinabalik sa kanya ang atensyon. Bakit pagtututor ang pinili mo? Napayuko si Athena. Kailangan para sa pamilya. Maraming gastusin. Isang maliit na piraso ng kanyang katotohanan, pero sapat na yon. Hindi na nagtanong pa si Nate. Tila naintindihan nito na may mga bagay na mas mabuting huwag nang halongkatin. Nang makuha nila ang laptop, na sa himala ay naayos at na-recover ang lahat ng files, hindi maipaliwanag ni Athena ang gaan na kanyang naramdaman. Magkano lahat? Tanong niya. Kinukuha ang kanyang wallet. Wag na. Ako na ang bahala. Sabi ni Nate. Kasalanan naman ng pamangkin ko Hindi. Nakakahiya naman. Isipin mo na lang na ito ang formal kong paghingi ng tawad sa nangyari kagabi. Sabi nito. At sa pagkakataong yon, muli niyang nakita ang nangiti sa mga mata nito. Habang naglalakbay pa uwi, iba na ang hangin sa pagitan nila. Mayroon ng komportabling katahimikan. Nang ihinto ni Nate ang kotse sa tapat ng kanto ng kanilang kalye, hindi agad bumaba si Athena. Salamat talaga, Nate. Sabi niya, sa wakas ay tinawag na ito sa pangalan. Walang anuman, Athena. Nagkatinginan sila. Mas matagal kaysa sa nararapat. Sa mga mata ni Nate, wala na ang kayabangan. Ang nakita niya ay pag-aalala at marahil
Isang bagay pa na hindi niya maintindihan. Bumaba na siya ng kotse. Hinintay niyang makaalis ito bago siya nagsimulang maglakad papasok sa kanilang eskinita. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari. Hindi naman pala ito ganoon kasama. May kabaitan din pala sa likod ng uniforme at ng mapang-asar ng ngiti. Marahil nagkamali siya ng husga. Napangiti siya sa sarili. Isang maliit na ngiti ng pag-asa. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho. Sa dulo ng kalye, sa ilalim ng isang pumipisik-pisik na ilaw ng poste, may isang taong nakatayo. Nakasandal sa pader, naninigarilyo. Kahit malayo, kilalang-kilala ni Athena ang tindig nito, ang porma ng kanyang balikat, ang paraan ng pagbuga niya ng usok. Isang anino mula sa nakaraan. Isang bangungot na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto at ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang lalaking iyon, anong ginagawa niya dito? Maganda ang gising ni Nate kinabukasan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, may kung anong gaan siyang naramdaman. Ang usapan nila ni Athena sa coffee shop, ang sandaling pagtinginan nila bago ito bumaba ng kotse. Lahat iyon ay nag-iwan ng isang ngiti sa kanyang labi na hindi niya namamalayan. Baka naman hindi pala ito ganoon kasungit. Baka naman, sa likod ng mataray na panlabas, may isang tao siyang pwedeng kausapin ng matino. Dala ang bagong pag-asang yon. Mas maaga siyang pumunta sa bahay ng kapatid niya. Nagdala pa siya ng paboritong cake ni Athena mula sa coffee shop kahapon. Isang peace offering at pasasalamat na rin. Pero ang Athena na nadatnan niya ay malayong malayo sa Athena na kasama niya kahapon. Pagpasok niya sa sala, nandoon na ito, nagtuturo kay Gyro. Pero wala ang sigla, namumutla ang mukha nito at ang mga mata ay malalim, tila puyat o may mabigat na dinadala. Bawat ilang minuto, napapansin ni Nate ang pagsulyap nito sa cellphone na nakapatong sa lamesa na parang naghihintay ng isang tawag na ayaw naman nitong dumating. Mukhang may bumagyo sa'yo Bati ni Nate, sinubukang pagaanin ng atmosphere. Inilapag niya ang cake sa lamesa. Tiningnan lang siya ni Athena, isang tingin na malamig, walang emosyon. Nandito ka na naman pala. Wow, ang init ng pagbati mo Dinalhan pa naman kita ng cake. Biro ni Nate. Hindi ito sumagot. Ibinalik nito ang atensyon kay Gyro. Naramdaman ni Nate ang pagbabago. Hindi ito ang pagkasungit na nakasanayan niya. Iba ito. Ito ay isang pader. Isang mataas at makapal na pader na bigla na lang itinayo sa pagitan nila. Sa buong oras ng tutorial, sinubukan niyang kausapin ito, pero ang mga sagot na natatanggap niya ay puro tipid at matigas. Kamusta ang araw mo? Tanong niya. Okay lang, sagot nito. Masarap yang cake, tikman mo. Busog ako. Hanggang sa hindi na nakatiis si Nate. Nang magpaalam na si Athena, sinundan niya ito palabas. Athena, teka lang, sabi niya. Hinawakan ito ng marahan sa braso. May problema ba? Bigla nitong iwinaksi ang kamay niya. Wala. Sigurado ka. Kasi hindi ka okay. Pwede mo namang sabihin sa akin. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Athena. Pwede ba, Nate? Huwag kang makialam. Hindi lahat ng bagay kailangan mong solusyonan. Hindi mo ako kaso. At lalong hindi mo ako responsibilidad. Pagkasabi noon, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Naiwan si Nate na nakatayo roon, gulong-gulo. Pero higit sa pagkalito, naramdaman niya ang pag-aalala. Ang kanyang police instinct ay nagsisisigaw. Hindi yun simpleng sama lang ng loob. Ang nakita niya sa mga mata ni Athena kanina ay takot. Purong takot. Hindi siya mapakali. Pag-uwi niya, binuksan niya ang kanyang laptop. Mayroon siyang access sa ilang CCTV records sa syudad. Gamit ang address ni Athena, sinubukan niyang tingnan ang mga kuha mula sa mga kamera malapit sa lugar nila kagabi at kaninang umaga. Pagkatapos ng halos 1 oras na paghahanap, may nakita siya. Isang lalaking nakatayo sa kanto.
Tila nagmamasid sa bahay ni Athena. Nakasuot ito ng hoodie, kaya hindi malinaw ang muka. Pero pamilyar ang tindig. May kung anong kaba siyang naramdaman. Kinabukasan, habang nasa trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid niyang si Lorna. "Nate, grabe, kawawa naman si Athena," sabi nito sa kabilang linya. "Bakit? Anong nangyari?" May nagpadala ng package para sa kanya kanina. Isang maliit na box lang. Pagbukas niya, bigla na lang siyang napasigaw tapos umiyak. Isang sirang manika daw ang laman, bali ang isang paa. Sino namang gagawa ng ganon? Nanigas si Nate sa kanyang kinauupuan. Isang sirang manika. Isang pananakot. Alam na niya ang gagawin. Hindi na ito biro. Hindi na ito simpleng problema. Hapon na nang matapos ang tutorial session. Hinintay ni Nate si Athena sa labas ng gate. Nang makita siya nito, agad itong umiwas ng tingin at sinubukang lagpasan siya. Hinarang niya ang daan nito. "Athena, kailangan nating mag-usap." "Wala tayong dapat pag-usapan." "Meron," mariing sabi ni Nate. Ang boses niya ay hindi na boses ng tito ni Gyro. Ito na ang boses ng isang pulis. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang isang litrato, isang screenshot mula sa CCTV. Itinapat niya ito sa harap ni Athena. Nakita ni Athena ang lalaking naka-hoodie, ang pamilyar na anino, mula sa kanyang bangungot. "Kilala mo ba ang lalaking to, Athena?" tanong ni Nate. Ang mga mata niya ay seryosong nakatitig sa kanya. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang mga salitang babago sa lahat. "Ang pangalan niya ay Marco, hindi ba?" Ang pangalan. Nang marinig ni Athena ang pangalang iyon mula sa bibig ni Nate, gumuho ang mundo niya. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa mga nakalipas na araw. Ang lahat ng pader na buong ingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay gumuho na parang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Napaupo siya sa isang bench sa gilid ng daan. Hindi niya na kaya. Bumigay na ang lahat. Ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay nagsimula ng bumuhos, walang tigil, walang tunog. Tanging ang marahas na pag-alog ng kanyang mga balikat ang nagpapatunay na siya ay umiiyak. Naramdaman niya ang pag-upo ni Nate sa tabi niya, pero hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nito. Sa sandaling iyon, nagpapasalamat siyang hindi ito nagtanong. Nagpapasalamat siyang hinayaan lang siyang ilabas ang sakit. Pagkaraan ng ilang minuto, nang bahagya ng kumalma ang kanyang paghikbi, siya na ang nagsalita. Ang boses niya ay basag at mahina, parang nanggagaling sa isang napakalayong lugar. 5 taon na ang nakalipas. Simula niya, ang tingin ay nakapako sa kawalan. Boyfriend ko siya noon, si Mako. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Mahal na mahal ko siya. O baka, yun ang akala ko. Bata pa ako noon. Bulag. Hindi ko nakita na sa likod ng matatamis niyang salita, may isang halimaw na nagtatago. Huminto siya, huminga ng malalim. Ang alaala ay bumalik. Sariwang-sariwa pa rin. Gabi yun. Kasama namin ang kapatid ko, si Lizzie. Nagkayayaan, nag-iinuman ang mga barkada niya. Tapos, nagkaroon sila ng ideya, karera ng kotse, pustahan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ayoko sanang sumama, pero pinilit niya ako. Pinilit niya si Lisa. Sabi niya, mabilis lang, masaya daw. At ako, si tanga, pumayag. Sumakay kami sa kotse niya. Ang tunog ng humaharurot na makina, ang nakakasilaw na mga ilaw, ang amoy ng alak at usok sa loob ng sasakyan, ang sigawan at tawanan, ang takot sa mga mata ni Lisa, at ang huli niyang nakita, isang malaking truck na paparating. Nawalan ako ng malay, patuloy ni Athena. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Paggising ko, nasa ospital na ako. Galos lang ang natamo ko. Pero si Lisa,
ang kapatid ko. Hindi na siya makakalakad pang muli. Tumingin siya kay Nate at sa wakas ay nakita nito ang lahat ng sakit na itinatago niya. At si Marco, tumakas siya. Iniwan niya kami. Iniwan niya kaming dalawa sa naghihingalong sasakyan. Mula noon, hindi na siya nagpakita. Hanggang ngayon. POV Nate. Habang nakikinig si Nate sa bawat salita ni Athena, parang may yelong unti-unting gumagapang sa kanyang likuran. Marco, karera ng kotse, hit and run. 5 taon na ang nakalipas. Natigilan si Nate. Parang may isang malaking piyesa ng puzzle na biglang pumasok sa tamang lugar. Pero imbes na saya, kilabot ang kanyang naramdaman. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang isip, hinahayaan ang mga detalye mula sa isang lumang kaso na bumalik. Isang kasong hindi na niya malimutan, ang kasong sumira sa buhay niya. Isang gabi ng operasyon, isang tip tungkol sa isang illegal na car racing syndicate. Ang kanyang partner at matalik na kaibigan, si David, ang nasa Manibela. Ang paghabol nila sa isang itim na kotse. Ang biglaang pag-swerve ng itim na kotse na nagtulak sa kanilang police car papunta sa direksyon ng isang paparating na truck. Ang huling alaala niya ay ang mukha ni David. Duguan, pero nakangiti pa rin. Okay lang ako, partner, sabi nito, bago pumikit at hindi na muling dumilat. Ang driver ng itim na kotse ay nakatakas. Ang tanging lead nila, ang pangalang Marco. Napatingin siya kay Athena. Ang trahedya nito, ang trahedya niya. Parehong gabi, parehong halimaw. Athena, sabi niya, ang boses niya ay halos hindi na lumabas. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang wallet. Mula sa isang tagong bulsa, kinuha niya ang isang luma at lukot ng litrato. Isang litrato ng 2 masayang pulis na nakaakbayan. Siya at si David. Ipinakita niya ito kay Athena. Ang lalaking kasama ko sa litrato, si David. Siya ang partner ko, ang best friend ko, sabi ni Nate. Ang sakit ay bumabalik na parang kahapon lang nangyari. 5 taon na ang nakalipas. Namatay siya sa isang car crash habang nasa operasyon kami. Hinahabol namin ang isang miyembro ng isang sindikato, ang driver ng kotseng iyon. Ang lalaking pumatay sa kanya, ang pangunahing suspect namin, ay ang lalaking nagngangalang Marco. Tumingin si Nate sa mga mata ni Athena at nakita niya ang sarili niyang gulat at sakit sa mga mata nito. Hindi lang pamilya mo ang sinira niya, Athena. May kinuha rin siya sa akin. Sa sandaling iyon, hindi na sila ang pulis at ang tutor. Hindi na sila ang mayabang na lalaki at ang masungit na babae. Sila ay 2 taong pinag-isa ng isang trahedya, 2 kaluluwang sinugatan ng iisang tao. Ang kanilang pagkikita ay hindi pala aksidente. Ito ay tadhana. Isang napakasakit na tadhana. Biglang tumunog ang cellphone ni Nate. Isang tawag mula sa presinto. Isang kasamahan. Sinagot niya ito. Hello? Sir Nate, sabi ng boses sa kabilang linya. May update kami sa minamanmanan nating sasakyan. Ang kotseng pinaniniwalaan naming ginagamit ni Marco. Nasaan? Mabilis na tanong ni Nate. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya na tila nag-aalangang sabihin ang susunod. Sir, nakita ito. Kaninang umaga lang, nakapark malapit sa St. Michael's Academy. Nanlamig ang buong katawan ni Nate. St. Michael's Academy, ang eskwelahan ni Jairo. Isang salita lang ang umalingaw-ngaw sa isip ni Nate. Jairo. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol kay Athena. Ang panganib ay nasa pintuan na ng kanyang pamilya. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong mamatay si David. Dahil iba ito. Ito ay dugo niya. Agad niyang tinawagan ng kapatid niya. Ate Lorna, ako to, sabi niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Kailangan mong sunduin si Jairo sa school.
Ngayon na. Ano? Bakit? May nangyari ba? Narinig niya ang agarang pag-aalala sa boses ng kapatid. Basta ate, sunduin mo siya. At mula ngayon, hindi mo na siya lalabas ng bahay. Ako na ang bahalang magpaliwanag mamaya. Just do it. Pagkababa ng telepono, hinarap niya si Athena na hanggang ngayon ay tulala pa rin. Ang takot na nakita niya sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malala. Pagkakasala. Kasalanan ko to, bulong ni Athena. Ang mga luha ay muling namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Kung hindi ako bumalik sa buhay niya, kung hindi niya ako nakita, ligtas sana kayo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Matigas na sabi ni Nate, kahit sa loob-loob niya ay nag-uumpisa na ring manisi. Ang may kasalanan dito ay si Marco at sisiguraduhin kong magbabayad siya. Hinatid niya si Athena pauwi. Ang biyahe ay nababalot ng mabigat na katahimikan. Pagdating sa tapat ng bahay nito, bago pa ito makababa, pinigilan niya ito. Athena, makinig ka sa akin, sabi niya. Ang mga mata niya ay seryosong nakatitig dito. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Huwag mo siyang kakausapin. Huwag kang pupunta kahit saan nang hindi mo sinasabi sa akin. Naiintindihan mo ba? Tumangulang ito, pero hindi makatingin ng diretso sa kanya. At iyon ang nagbigay sa kanya ng kaba. Sa sumunod na araw, lumala ang sitwasyon. Nakatanggap si Nate ng tawag mula sa isang galit na Lorna. Nate, ano ba talagang nangyayari? May lalaking nagtanong-tanong daw dito sa guard tungkol kay Jairo. Sino ba yang Marco na yan? Dahil sa'yo napapahamak ang anak ko. Ate, hindi ko to ginusto. Hindi mo ginusto? Pulis ka, Nate. Trabaho mong ilayo kami sa panganib. Hindi ilapit kami dito. Bawat salita ng kapatid niya ay parang suntok sa kanyang sikmura. Dahil tama ito, pakiramdam niya ay nabigo siya. Pagkatapos ng tawag, hindi na siya nagdalawang isip. Pinuntahan niya si Athena. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang malaman kung ano ang plano ni Marco. Naabutan niya itong nakaupo sa sala nila, tulala at hawak ang cellphone. Nang makita siya nito, agad nitong itinago ang telepono. Pero huli na. Nakita ni Nate ang isang text message sa screen nito bago pa man ito malock. Magkita tayo. Ikaw lang. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa pamilya ng pulis na yan. Naramdaman ni Nate ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Isang galit na nakakatakot. Anong sabi niya? Tanong ni Nate. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Wala. Pagsisinungaling ni Athena. Huwag mo akong gawing tanga, Athena. Ipakita mo sa akin ang cellphone mo. Ayoko. Wala kang karapatan. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ni Nate ang cellphone mula sa kamay nito. Binasa niya ang buong mensahe. Ang lokasyon, ang oras, mamayang gabi. Sasagot ka sa kanya? Pupunta ka? Sigaw ni Nate. Hindi na napigilan ang sarili. Ang desperasyon at galit ay nagsanib na. Ano sa tingin mo ang gagawin mo, ha? Magiging bayani ka? Sa tingin mo, kaya mong mag-isa? Ganyan ka ba katanga? Kailangan kong gawin to. Sigaw pabalik ni Athena. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang pisngi. Kasalanan ko to, Nate. Ako ang kailangan niya. Kaya ako na ang tatapos dito. Ayokong madamay pa kayo. Hindi mo ba naiintindihan? Sabi ni Nate. Lumapit siya dito at hinawakan ito ng mahigpit sa magkabilang balikat. Niyugyog niya ito ng bahagya para bang sinusubukang gisingin ito mula sa isang masamang panaginip. Bitag yan. Gagamitin ka lang niya. Papahamak ka lang. Wala na akong pakialam kung mapahamak ako. Ang mahalaga, mailigtas ko kayo. Ang mga salitang iyon ang sumira sa lahat ng pader na nakapalibot kay Nate. Ang galit ay biglang nawala at ang naiwan na lang ay ang purong
nakakaparalisang takot. Bigla niyang binitawan ito at niyakap ng mahigpit. Isang yakap na puno ng desperasyon. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat nito at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang marinig nito ang kahinaan sa kanyang boses. "Huwag!" Bulong niya, ang boses ay nanginginig. "Huwag mong gawin yon, pakiusap." Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng buhok ni Athena ang tanging nagpapakalma sa nagwawalang kabog sa kanyang dibdib. "Hindi ko na kayang may mawala ulit sa akin, Athena. Pakiusap." "Huwag ikaw." Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Athena sa kanyang mga braso bago ito unti-unting lumambot at yumakap pabalik. Narinig niya ang mahinang paghikbi nito sa kanyang dibdib. Doon, sa gitna ng takot at gulo, sa unang pagkakataon, naramdaman nilang iisa sila. Matapos ang ilang sandali, kumalas siya sa yakap. Hinawakan niya ang mukha nito. Pinunasan ang mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. "Magtiwala ka sa akin," sabi niya. "Poprotektahan kita. Poprotektahan ko ang pamilya ko. Aayusin natin to. Okay?" Tumango si Athena. Ang mga mata ay pagod na, pero may bahid ng tiwala. Umalis si Nate sa bahay nito na may kaunting gaan sa dibdib. Naniwala siyang naintindihan na nito ang sitwasyon. Naniwala siyang hindi na ito gagawa ng anumang kahangalan. Ngunit habang papalayo ang kanyang sasakyan, isang malamig na pakiramdam ang muling gumapang sa kanyang kalooban. Isang kutob ng isang pulis, isang pakiramdam na nagsasabing may isang bagay na lubhang mali. Isang pakiramdam na nagsasabing ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang yakap ni Nate, iyon lang ang tanging nasa isip ni Athena. Ang init, ang higpit, ang bigat ng kanyang mga braso na nakapalibot sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ligtas siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang may kakampi siya. "Magtiwala ka sa akin," sabi nito. At gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang ibigay ang lahat ng tiwala niya, ipaubaya ang lahat ng takot. Pero habang pinagmamasdan niyang papalayo ang kotse ni Nate, isang malamig na katotohanan ang bumalik sa kanya. Siya ang simula ng lahat ng ito. Kasalanan niya. Ang multo niya. Ang problema niya. Hindi patas na idamay pa sila. Hindi patas na ilagay sa panganib ang buhay ni Nate at ng inosenteng si Gyro dahil sa isang pagkakamaling nagawa niya 5 taon na ang nakalipas. Kahit anong sabihin ni Nate, alam niya sa sarili niya ang dapat gawin. Kailangan niyang harapin si Marco. Siya lang. Tatapusin na niya ito sa paraang alam niya. Nagpanggap siyang susunod sa payo ni Nate. Nag-reply siya kay Marco, sinasabing hindi siya pupunta. Pero alam niyang hindi iyon ang katapusan. Naghintay lang siya. At gaya ng inaasahan, isang panibagong mensahe ang dumating. Akala mo ba ganun lang kadali? Bodega sa Pier 18, 9 p.m. Kung hindi ka darating, sisiguraduhin kong bukas wala ng Tita Lorna at Jairo na babalikan ng pulis mo. Nanginig ang kamay ni Athena habang binabasa yon. Ito na. Wala na siyang pagpipilian. Hindi siya nagpaalam kahit kanino. Sumakay siya ng taxi. Ang puso niya ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa pier, ang bawat anino ay tila nagiging halimaw. Ang bawat tunog ng hangin ay parang isang babala. Pagdating niya sa bodega, ang lugar ay madilim at nakakatakot. Amoy kalawang at maalat na tubig dagat. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa isang bumbilya na nakasabit sa gitna. Walang tao. "Marco?" Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Katahimikan. "Marco, nandito na ako. Magpakita ka na." Sigaw niya. Biglang bumukas ang isang malakas na ilaw mula sa kanyang likuran. Pansamantala siyang nabulag. Kasabay nito ang tunog ng mga yabag na papalapit mula sa dilim. Nang sa wakas ay masanay na ang kanyang mga mata sa liwanag,
Ang nakita niya ay isang imaheng habambuhay niyang dadalhin sa kanyang mga bangungot. Hindi si Marco ang tumambad sa kanya, si Nate. Nakuhod ito sa sahig. Ang mga kamay ay nakagapos sa likuran. May dugo sa gilid ng kanyang labi at isang pasa sa kanyang pisngi. Dalawang lalaking nakamaskara ang nakatayo sa magkabilang gilid nito at ang baril ng mga ito ay nakatutok sa ulo ni Nate. Hindi bulong ni Athena. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Hindi, paano? Sorpresa! Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa dilim. Lumabas si Marco, pumapalakpak pa na parang nanonood ng isang magandang palabas. Ang mukha niya ay pareho pa rin, pero ang mga mata niya ay iba na, malamig, walang kaluluwa, at puno ng tagumpay. Akala mo ba ikaw lang ang gusto kong makita? Mahal ko? Sabi ni Marco, lumapit ito sa kanya. Kailangan ko rin ng audience. At sino pa ba ang mas magandang audience kundi ang bago mong tagapagtanggol? Tumingin si Athena kay Nate. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. Galit na hindi para sa kanya, kundi para kay Marco. Sinubukan nitong tumayo, pero mas lalong diniinan ng mga tauhan ni Marco ang pagkakatutok ng baril. Huwag mo siyang sasaktan, sigaw ni Athena. Ang takot ay napalitan ng biglaang tapang. Ako ang kailangan mo, di ba? Nandito na ako. Pakawalan mo na siya. Tumawa si Marco. Ganyan ka pa rin, Athena. Laging handang maging martir. Pero nagkakamali ka. Hindi lang ikaw ang kailangan ko. May kailangan ako mula sa'yo. Itinuro niya ang dibdib ni Athena. Hindi kita hinahanap para sa simpleng paghihiganti. May kailangan akong bawiin. Isang bagay na ipinagkatiwala ko sa'yo bago ako umalis. Kumunot ang noo ni Athena. Wala kang iniwan sa akin kundi masamang alaala. Mali, sabi ni Marco. Ang nangiti ay nawala at napalitan ng kaseryosohan. Naaalala mo ba? Yung music box na ibinigay ko sa'yo. Yung paborito mo? Sa loob nun may maliit na compartment. Nandoon ang isang hard drive, ang insurance ko, ang lahat ng ebidensya laban sa mga kasosyo ko. At ngayon, kailangan ko na itong bawiin. Natigilan si Athena. Ang music box. Nakatago pa rin yon sa isang baul sa kanyang kwarto. Ang tanging alaala na itinago niya. Hindi dahil mahalaga, kundi dahil nakalimutan na niyang itapon. Ang pulis mo, patuloy ni Marco. Sobrang galing niya. Malapit na niya akong mahanap. Malapit na niyang mahanap ang lahat. Kaya kailangan ko na ng insurance ko para makipagnegosasyon. Ibigay mo sa akin ang hard drive at baka sakaling palayain ko kayong dalawa. Isang bitag. Naintindihan na ni Athena ang lahat. Hindi siya ang pain. Silang dalawa ni Nate. Ginamit siya para makuha si Nate at ginagamit si Nate para makuha ang gusto niya. Marco, tapos na ang laro. Sumuko ka na lang, sabi ni Nate mula sa sahig. Ang boses ay kalmado sa kabila ng sitwasyon. Sinusubukan nitong mag-stall. Manahimik ka, pulis! Sigaw ng isa sa mga goons at sinikmuraan nito si Nate. Huwag! Sigaw ni Athena. Humarap siya kay Marco. Sige, ibibigay ko sa'yo. Nasa bahay lang. Pakawalan mo lang siya, pakiusap. Ngumisi si Marco. Mukhang nakuha na niya ang gusto niya. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng mga sirena sa labas. Mabilis, papalapit. Mga pulis! Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Marco. Natuliro ang lahat. Ang atensyon nila ay napunta sa papalapit na panganib. Nakita ni Athena ang pagbabago sa mukha ni Marco. Mula sa pagiging kampante, napalitan ito ng purong galit at panik. Ito na ang pagkakataon, ngunit mas mabilis si Marco. Sa isang iglap, sa gitna ng kaguluhan at papalapit na tunog ng mga yabag sa labas, hinablot ni Marco ang braso ni Athena. Hindi ka makakatakas sa akin, sigaw nito at kinaladkad siya papunta sa isang pinto sa likuran. Athena! Narinig niya ang sigaw ni Nate. Ang sigaw na yon ay puno ng takot at desperasyon. Lumingon siya.
Ang huli niyang nakita ay si Nate, pilit na kumakawala sa kanyang mga gapos. Ang mga mata ay nanlalaki sa sindak habang pinapanood siyang kinaladkad palayo. Isang itim na kotse ang naghihintay sa labas ng pinto sa likod. Ipinasok siya ni Marco nang marahas sa loob. Habang humaharurot ang sasakyan papalayo sa kaguluhan, ang tanging natitira sa isipan ni Athena ay ang mukha ni Nate, ang mukha ng isang taong muling nawalan. Ang ingay ng mga sirena ay nakakabingi, pero para kay Nate, ang buong mundo ay walang tunog. Ang tanging nakikita niya ay ang madilim na pinto sa likuran kung saan kinaladkad si Athena. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na sigaw ng pangalan nito sa kanyang isipan. Nasaan siya? Nakatakas sila. Nakuha nila si Athena. Sigaw niya sa mga kasamahan niyang pulis na nagsidatingan habang pilit siyang tinutulungang tumayo ng mga ito. Ang mga posas sa kanyang kamay ay kinalagan na. Pero pakiramdam niya ay mas nakagapos siya ngayon kaysa kanina. Kalma lang, Nate. Nakuha natin ang dalawa niyang tauhan. Magsasalita rin ang mga yan, sabi ng isa sa mga pulis. Pero hindi siya kumalma. Walang kwenta yan kung hawak niya si Athena. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar at autoritatibong boses ang narinig niya. Ang kanyang kapitan. Officer Nate, tawag nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. Sa opisina ko. Ngayon din. Pagdating sa presinto, ang init ng dugo ni Nate ay sinalubong ng isang bagyo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Nate? Sigaw ng kapitan pagkasara pa lang ng pinto. Sinabihan na kitang lumayo sa kasong to. Sinabihan kitang huwag kang kikilos ng mag-isa. Pero ano ang ginawa mo? Cap. Yung babae. Yung hostage. Ang hostage na hindi sana mapapahamak kung sumunod ka lang sa utos, dagok ng kapitan sa lamesa. Dahil sa katigasan ng ulo mo, hindi lang operasyon ang nasira, kundi na ilagay mo pa sa mas matinding panganib ang buhay ng isang sibilyan. Alam mo ba kung ano ang tawag dyan? Recklessness, insubordination. Hindi na nakasagot si Nate dahil alam niyang tama ang lahat ng sinabi nito. Ang bigat ng pagkakasala ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Suspendido ka, Nate. Effective immediately! Sabi ng kapitan, ang boses ay mas kalmado na, pero mas mabigat. Ibigay mo sa akin ang badge at baril mo. Parang may kutsilyong sumaksak sa puso ni Nate. Ang dalawang bagay na sumisimbolo sa kanyang pagkatao, sa kanyang sinumpaang tungkulin, ay kukunin sa kanya. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang badge mula sa kanyang sinturon at ang baril mula sa holster nito. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa lamesa. Ang tunog ng paglapag ng metal sa kahoy ay parang isang hatol. Umuwi si Nate sa kanyang apartment na parang isang kaluluwang naglalakad. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng kanyang kabiguan. Umupo siya sa sofa. Ang tingin ay blangko. Napatingin siya sa isang litrato sa ibabaw ng mesa. Ang litrato nilang dalawa ni David, masaya at puno ng pangarap. Napapikit siya. Parehong-pareho ang pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagkatalo. Ang pakiramdam ng pagkabigo sa isang taong pinangakuan niyang poprotektahan. Nabigo niyang iligtas si David. At ngayon, nabigo niyang iligtas si Athena. Kasalanan niya lahat. Kung naging mas maingat lang sana siya, kung hindi niya pinangunahan ang kanyang emosyon. Biglang may kumatok sa pinto. Nag-aalangan man ay binuksan niya ito. Si Jairo, kasama ang nanay nito. Tito Nate, sabi ng bata. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang po ba? Nasaan po si Teacher Athena? Ang simpleng tanong na yon mula sa isang inosenteng bata ang tuluyang sumira sa kanya. Yumuko siya para magpantay sila ni Jairo pero hindi niya masabi ang mga salitang kailangan nitong marinig. Hindi niya masabing, wala na ang teacher mo
at kasalanan ng tito mo. Umiling lang siya at niyakap ng mahigpit ang pamangkin. Sa balikat ng bata, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang mga pagkakamali. Nabigo siya bilang pulis, nabigo siya bilang tagapagtanggol, at ngayon, nabigo siya bilang isang tito. Nang makaalis na sila, muling bumalik ang nakakabinging katahimikan. Humiga si Nate sa kama, ipinikit ang kanyang mga mata, umaasang sana isa lang itong masamang panaginip. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang mahinang hikbi. Isang hikbi na kilalang kilala niya. Athena? Ang hikbi ay biglang naputol at napalitan ng isang malamig at pamilyar na boses. Narinig mo iyon, pulis, sabi ni Marco. Iyan ang tunog ng pagkabigo mo. Napabangon si Nate. Hayop ka! Nasaan siya? Simple lang ang gusto ko. Ang hard drive. May 24 na oras ka para hanapin at ibigay sa akin. Kung hindi... Isang panibagong hikbi ang narinig niya. Mas malakas ngayon na tila sinasaktan si Athena. May 24 na oras ka. Ulit ni Marco bago ibinaba ang tawag. Natulala si Nate. Hawak ang cellphone. Ang kawalan ng pag-asa ay biglang napalitan. Hindi ng pag-asa, kundi ng isang bagay na mas mapanganib. Isang malamig at tahimik na galit. Suspendido siya. Wala siyang badge. Wala siyang baril na bigay ng gobyerno. Wala siyang backup. Wala siyang pakialam. Tumayo siya. Naglakad papunta sa kanyang aparador. Itinulak niya ang mga nakasabit na damit sa isang gilid at may pinindot siyang isang nakatagong switch sa dingding. Bumukas ang isang maliit na sikretong kompartimento. Sa loob, naroon ang mga bagay na hindi niya ginagamit bilang pulis. Isang itim na 9mm pistol na hindi rehistrado sa PNP. 2 extra magazines, isang hunting knife at isang luma na katuping mapa. Ang mapa ng lahat ng kilalang taguan ng sindikato na pinagsikapan nilang buuin ni David noon. Hindi na siya si Officer Nate. Ngayong gabi, siya lang si Nate. At tatapusin niya ito. Mag-isa. Ang kadiliman ay may sariling amoy. Ito ay ang pinaghalong amoy ng alikabok, nabubulok na kahoy at takot. Sa loob ng ilang oras na pagkakagapos sa isang silya, sa gitna ng abandonadong warehouse na ito, natutunan na ni Athena ang amoy na yon. Ngunit ang takot na dating lumulukob sa kanya ay napalitan na. Hindi na siya takot. Galit siya. Isang malamig at tahimik na galit na nagbigay sa kanya ng kakaibang linaw ng isip. Pinagmasdan niya si Marco habang paikot-ikot ito sa kanyang harapan. Hinihintay ang tawag mula kay Nate. Ang bawat kilos nito, ang bawat salita, ay sinusuri niya. Hinahanap niya ang kahit anong kahinaan, kahit anong butas. Malapit na, mahal ko, sabi ni Marco, ngumingisi. Ilang oras na lang, makukuha na ng pulis mo ang kailangan ko at malaya na tayong dalawa. Hindi sumagot si Athena. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataong yon. Paano mo nalaman? Tanong niya. Ang boses ay kalmado. Ang tungkol kay Nate. Paano mo nalaman na mahalaga siya sa akin? Tumawa si Marco. Nakita ko kayo. Sa labas ng bahay mo. Ang paraan ng pagtingin niya sa'yo. Ganoon din ang paraan ng pagtingin mo sa kanya. Alam na alam ko ang mga tingin na, yan Athena. Sa akin mo rin yan ibinigay noon. Naramdaman ni Athena ang pag-ikot ng kanyang sikmura, pero hindi niya ito ipinahalata. Ang music box. Nasaan na ang susi ng bahay ko? Paano niya makukuha yon? Simple lang. May mga mata ako kahit saan. Matagal na kitang pinagmamasdan. Alam ko kung saan mo itinatago ang spare key mo sa ilalim ng paso. Iyon na. Ang impormasyong kailangan niya. Nagpapanggap si Marco na kontrolado niya ang lahat. Pero ang totoo, kailangan niya si Nate para gawin ang maruming trabaho. Tumunog ang cellphone ni Marco. Si Nate. Ini-loudspeaker ito ni Marco para marinig niya. Nahanap mo na ba? Tanong ni Marco. Oo.
Sagot ni Nate sa kabilang linya. Ang boses ay pagod at walang emosyon. Pero wala rito. Walang hard drives sa loob. Ano? Nagpapatawa ka ba? Tinanong ko si Athena kanina. Pagsisinungaling ni Athena. Sumisigaw para marinig ni Nate. Hindi niya raw doon nilagay. Itinago niya sa isang lugar na mas ligtas. Sa tabi daw ng paborito niyang libro, yung kwento tungkol sa isang barista na naghahanap ng hustisya. Iyon ay isang desperadong hakbang. Isang maliit na sinulid ng pag-asa na itinapon niya sa kadiliman. Umaasang masasalo ito ni Nate. Walang ganoong libro. Pero meron silang isang alaala, isang coffee shop, isang usapan. Natahimik sandali si Nate sa kabilang linya. Pagkatapos, nagsalita ito. Alam ko na kung nasaan at ibinaba nito ang tawag. POV Nate, barista na naghahanap ng hustisya. Pagkababa ng telepono, napasuntok si Nate sa pader. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paghanga. Ang talino ni Athena, ang tapang niya. Kahit sa gitna ng panganib, nakahanap pa rin ito ng paraan. Hindi ito isang libro, isa itong lugar. Ang lugar kung saan una silang nag-usap ng matino. Ang lugar kung saan una niyang nakita ang totoong pagkatao sa likod ng pagkasungit nito. Ang Justice Cafe. Pero hindi iyon ang lokasyon ng hard drive. Iyon ang paraan ni Athena para sabihin sa kanya kung nasaan sila. Noong nasa cafe sila, may nabanggit si Athena. Tiningnan niya noon ang isang lumang gusali sa labas ng bintana at sinabing, nakakatakot naman dyan. Mukhang bodega ng mga sindikato sa pelikula. Ang bodega ay nasa tapat lang ng kafe. Rico, nakuha ko na, sabi ni Nate sa kanyang radio. Si Rico ang tanging kasamahan niya na pinagkakatiwalaan niya. Ang nag-iisang tumulong sa kanya kahit suspendido siya. Sigurado ka pare? Siguradong sigurado. Bodega sa tapat ng Justice Cafe sa kanto ng Mabini at Del Pilar. Pumuwesto na kayo sa likod. Ako na ang papasok mula sa harap. Mag-ingat ka, Nate. Suot ang isang bulletproof vest sa ilalim ng kanyang itim na jacket at hawak ang kanyang personal na baril. Dahan-dahang lumapit si Nate sa bodega. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang bawat anino ay isang posibleng kaaway. Nang marating niya ang pinto, dahan-dahan niya itong itinulak. Bahagyang bukas. Pumasok siya. Ang katawan ay mababa. Ang baril ay laging nakahanda. At doon, sa ilalim ng isang solong bumbilya, nakita niya sila. Si Athena, nakatali sa isang silya. At si Marco, nakatayo sa tabi nito, may hawak na baril. Ang mga mata nila ni Athena ay nagtagpo. Sa mga mata nito, nakita niya ang takot, pero nakita rin niya ang pag-asa. Nate! Sigaw ni Athena. Kasabay noon, nagpaputok si Marco. Mabilis na gumulong si Nate sa likod ng mga kahon. Ang bala ay dumaan sa lugar kung saan siya nakatayo kanina. Sa wakas, nagpakita ka rin, bayani. Sigaw ni Marco. Pero huli ka na. Wala kang backup. Ikaw lang mag-isa. Hindi mo kailangan ng isang batalyon para talunin ang isang duwag na katulad mo, Marco. Sigaw pabalik ni Nate. Nagsimula ang isang palitan ng putok. Ginamit ni Nate ang dilim at ang mga nakatambak na gamit para sa kanyang kalamangan. Bakit mo pa siya pinoprotektahan, Nate? Sigaw ni Marco habang nagpapaputok. Dahil sa babaeng yan. Muntik ka nang mamatay noon. Kung hindi dahil sa kanya at sa kapatid niya, buhay pa sana si David. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Ang galit ay nagbigay ng lakas kay Nate. Sa isang mabilis na kilos, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at pinaputukan ng kamay ni Marco na may hawak na baril. Bumagsak ang baril ni Marco sa sahig. Napasigaw ito sa sakit. Mabilis na sinunggaban ni Nate ang pagkakataon. Sinugod niya si Marco at nagpang-abot sila sa isang matinding suntukan. Hindi na ito laban ng pulis at kriminal. Personal na ito. Bawat suntok ni Nate ay may dalang bigat. Para kay David, para kay Lisa, at para kay Athena. Sa huli, napabagsak niya si Marco. Dinaganan niya ito
at itinutok ang baril sa pagitan ng mga mata nito. "Para kay David," bulong ni Nate. Tapos na. Panalo na siya. Ngunit habang kinukuha niya ang kanyang posas para gapusin si Marco, isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa duguan nitong mukha. "Akala mo, nag-iisa lang ako?" "Humihingal na," sabi ni Marco. Bago pa man maintindihan ni Nate ang ibig sabihin noon, isang tunog ang naririnig niya sa kanyang likuran. Ang tunog na hinding-hindi malilimutan ng sinumang pulis. Ang tunog ng isang baril na kinakasa. Isang anino ang lumabas mula sa dilim. Isang lalaking nakauniporme ng pulis. Isang pamilyar na mukha. "Pasensya na, bata," sabi ng anino. Ang boses ay kalmado at nakakakilabot. Itinutok nito ang baril sa likod ng ulo ni Nate. Nanigas si Nate. Ang tagumpay ay naging abo sa kanyang bibig. Kilala niya ang boses na yon, ang taong iyon, ang pulis na yon, ang pulis na nagbigay sa kanya ng badge, ang pulis na tinuring niyang pangalawang ama, ang pulis na nag-utos sa kanya na lumayo sa kaso, ang kanyang kapitan, ang malamig na dulo ng baril sa kanyang batok, ang boses na dati niyang iginagalang, ang mapanuyang nangiti sa mukha ni Marco. Sa isang iglap, parang bumagsak ang langit at lupa kay Nate. Ang pagkakanulo ay mas masakit pa sa kahit anong bala. Ang taong tinuring niyang mentor, ang taong humubog sa kanya bilang pulis, ay ang siya palang ahas sa kanilang hanay. "Kapitan." Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, puno ng pait at hindi makapaniwala. Tumawa ng mahina ang kapitan. "Matalino kang bata, Nate. Pero masyado kang matanong. Masyado kang malapit sa katotohanan, katulad ng dati mong partner." David. Sa pagbanggit ng pangalan nito, lahat ay naging malinaw. Ang mga piraso ng puzzle na matagal nang gumugulo sa kanyang isip ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. "Ikaw," bulong ni Nate, "ikaw ang nag-utos sa amin na pumunta sa lugar na yon 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagbigay ng maling impormasyon. Bitag pala ang lahat." "Masyadong malapit na si David sa akin," pag-amin ng kapitan. Ang boses ay walang bahid ng pagsisisi. Masyado na siyang maraming alam tungkol sa operasyon ko kasama ang sindikato. Isang simpleng aksidente lang dapat ang mangyayari. Pero matigas ang ulo niya, katulad mo. Ang pagsuspinde sa kakanya, ang pag-utos na lumayo siya sa kaso, hindi iyon para protektahan siya. Iyon ay para iligaw siya, para hindi niya matuklasan ang katotohanan. Siya pala ang tunay na target mula pa sa simula. At ngayon, tatapusin na natin ang dapat sanang natapos noon pa, sabi ng kapitan. At naramdaman ni Nate ang marahang pagdiin ng baril. Wala na siyang magagawa. Nakadagan siya kay Marco at nasa likod niya ang kapitan. Ito na ang katapusan. Napapikit siya. Ang huling imahe sa kanyang isip ay ang mukha ni Athena. Bigla, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Napalingon ang kapitan sa pinanggalingan ng ingay. Maging si Nate ay napatingin. Si Athena. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, ibinuwal niya ang sarili, kasama ang silya, lumikha ng isang malakas na ingay na sapat na para makuha ang atensyon ng lahat sa loob ng 1 segundo. 1 segundo. Iyon lang ang kailangan ni Nate. Sa bilis na hindi inaasahan, iniikot niya ang kanyang katawan habang nakadagan pa rin kay Marco. Ginamit niya ang kanyang binti para sipain ang binti ng kapitan. Dahilan para mawalan ito ng balanse. Sa pagbagsak nito, nabitawan nito ang baril. Mabilis na gumulong si Nate, kinuha ang baril ng kapitan, at sa isang iglap, siya na ang nakatutok sa 2 halimaw na sumira sa buhay niya. Kasabay noon, bumukas ang mga pinto ng bodega. Pumasok si Rico, at ang iba pang mga pulis, ang kanilang mga baril ay nakatutok din. "Walang kikilos!" sigaw ni Rico. Tapos na ang laro. Ang itsura ng kapitan ay hindi na mailarawan. Isang pinaghalong gulat, galit at pagkatalo.
Si Marco naman ay sumuko na ng tuluyan. Habang pinoposas ng mga kasamahan ni Nate ang dalawa, hindi maalis ni Nate ang kanyang tingin sa kapitan. Ang taong dati niyang hinangaan ay isa na lang ngayong kriminal. Ngunit hindi sa kanila siya unang lumapit. Naglakad siya papunta kay Athena na nakahiga pa rin sa sahig, nakatali sa sirang silya. Lumuhod siya sa tabi nito. Walang salita. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at mabilis na pinutol ang mga lubid na gumagapos sa mga kamay at paa nito. Nang makalaya, dahan-dahang umupo si Athena, hinahabol ang kanyang hininga. May mga galos siya at pasa, pero ang mga mata niya ay buhay na buhay. Salamat! Bulong ni Nate. Isang salita na naglalaman ng lahat. Pasasalamat sa pagligtas sa buhay niya. Pasasalamat sa tapang nito. Pasasalamat sa pagtitiwala nito. Walang nagsalita. Sa halip, sa gitna ng mga nagkakagulong pulis at ng dalawang kriminal na nahuli, niyakap ni Nate si Athena. Isang yakap na mahigpit na nagsasabing, "Nandito na ako. Ligtas ka na." Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Athena. Bago ito yumakap pabalik, ang muka ay ibinaon sa kanyang dibdib. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa yakap na yon, naintindihan na nila ang lahat. Ang hustisya para kay David ay nakamit na. Ang multo ng nakaraan ni Athena ay nahuli na. At sa gitna ng lahat ng gulo at sakit, sa loob ng isang madilim na bodega, natagpuan nila ang liwanag sa isa't isa. Ilang linggo ang lumipas. Ang buhay ay unti-unting bumabalik sa normal, pero iba na. Mas payapa, mas may pag-asa na ibalik na kay Nate ang kanyang badge at baril kasama ng isang promotion. Si Marco at ang kapitan ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong. Ang kapatid ni Athena na si Lisa ay nagsimula na sa isang bagong physical therapy na pinondohan ng reward money na natanggap ni Nate. Hapon na. Gaya ng dati, hinintay ni Nate si Athena sa labas ng bahay nila Jairo pagkatapos ng tutorial session nito. Ngumiti ito nang makita siya. Ang ngiting dati ay mailap. Ngayon ay kasing liwanag na ng araw. Hindi na sila nag-aasaran. Ang dating bangayan ay napalitan na ng mga tingin ng puno ng pag-unawa at pagmamahal. Naglakad sila papunta sa kotse, pero bago niya buksan ang pinto para dito, huminto siya. "Athena," sabi niya. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito bulaklak, hindi ito tsokolte. Isang maliit na kahon na pakunot ang noo ni Athena, puno ng pagtataka. Kinuha niya ito mula sa kamay ni Nate. Dahan-dahan niya itong binuksan. At ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang singsing, isang simple at eleganteng singsing na may maliit na diamante sa gitna. Kumikinang ito sa ilalim ng papalubog na araw at para kay Athena, mas makinang pa ito kaysa sa lahat ng bituin sa langit. Natulala siya. Ang puso niya, na akala niya ay nasanay na sa sunod-sunod na kabog, ay tila tumigil sa pagtibok sa unang pagkakataon. Tumingin siya mula sa singsing, papunta sa mukha ni Nate. Ang dating mapang-asar na ngiti ay wala na. Ang nakita niya ay isang lalaking puno ng sinseridad, kaba, at isang pagmamahal na napakalalim na tila umaapaw mula sa kanyang mga mata. "Athena," muling sabi ni Nate. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Kinuha nito ang kanyang isang kamay at marahang hinawakan. "Alam kong hindi maganda ang simula natin. Sa totoo lang, ang gulo ng simula natin," sabi nito. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hinuli kita, inasar, pinagdudahan, at ganoon ka rin sa akin. Nakita mo ako bilang isang mayabang na pulis. Nakita natin ang pinakamasamang bersyon ng isa't isa." Huminga ito ng malalim, hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Pero sa gitna ng lahat ng gulo, ng takot at ng sakit mula sa nakaraan, nakita ko rin ang tunay na ikaw, ang pinakamatapang, pinakamatatag, at pinakamabuting babaeng nakilala ko.
Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano harapin ang mga multo na matagal ko nang tinatakbuhan. At ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong maniwala ulit sa kinabukasan. Naramdaman ni Athena ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ako perpekto, Athena. Marami akong pagkakamali. Pero isa lang ang sigurado ako. At iyon ay gusto kong gumising sa bawat umaga na ikaw ang katabi ko. Gusto kong harapin ang lahat ng problema sa buhay basta't ikaw ang kasama ko. Gusto kong maging dahilan ng bawat ngiti mo mula ngayon hanggang sa pagtanda natin. Dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan, sa gilid ng kalsada, sa harap ng bahay ng kanyang estudyante. Kinuha nito ang singsing mula sa kahon. Athena Cruz, sabi nito. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, puno ng pag-asa. Will you marry me? Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Pero hindi ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya muli. Naalala niya ang unang gabi na nagkita sila. Ang inis, ang galit, ang sumpa na sana ay hindi na sila mag-cruise muli ng landas. At ngayon, heto sila. Ang lalaking dati niyang kinaiinisan ay nakaluhod sa kanyang harapan. Inaalay ang buong buhay nito. Tumango siya, hindi makapagsalita sa sobrang emosyon. Tumango siya ulit, mas malakas ngayon. Oo, bulong niya. Ang boses ay basag. Oo, Nate. Yes. Isang napakalawak na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Nate. Isang ngiting puno ng ginhawa at tagumpay. Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Perpekto. Tumayo si Nate at walang sabi-sabing niyakap siya ng mahigpit. Inangat siya nito mula sa lupa at inikot-ikot na parang sa isang pelikula. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hapon. Nang ibaba siya nito, hinawakan nito ang kanyang mukha at tinitigan siya na parang siya ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. So sa huli pala, sabi ni Athena, tumatawa sa gitna ng kanyang mga luha. Nahuli mo rin talaga ako. Huling-huli ka na, Miss Sungit, sagot ni Nate. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. At sisiguraduhin kong habang buhay na ang sentensya mo sa tabi ko. At hinalikan siya nito. Isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang gulo, ang pag-aaway, ang takot, ang pagpapagaling, at ang pag-ibig na nabuo sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. Habang magkayakap sila sa ilalim ng kulay kahel na langit, alam ni Athena na ito na yon. Hindi ito ang perpektong simula na pinapangarap ng lahat. Ngunit para sa kanila, ito ang perpektong kwento. Ang kanilang kwento. Dahil minsan, ang totoong pag-ibig ay hindi nagsisimula sa isang matamis na ngiti, kundi sa isang pares ng posas. At sa gitna ng gulo, doon nila natagpuan ang simula ng kanilang habang buhay.